Hi sa inyong lahat. Magandang gabi ho. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan. Ako ho ang pambansang bartender ng Pilipinas. Abay, wala akong iba kundi si Mr. Lunch. Ayan. Magandang gabi ho sa mga sunog baga, sa mga sunog atay, sa mga nagiinuman dyan, mga nasa bar, umiinom ho sa bahay, umiinom sa kanto, o lahat ho ng place ng inuman. Andito ho si Mr. Lance para ho magpaliwanag ng mga iniinom nyo ho. At comment ho kayo. Ayan. At good evening sa ating lahat o sa inyong lahat. Ayan. It's Thursday night. Okay? Ang oras po natin ay 8:21. Para ho tayong DJ. Hindi DJ kuno. Ayan. Okay? Comment lang ho sa ating mga manonood, sa ating papasok. Dahil bukas holiday, pwede ho tayong mag-usap ho ngayong kalakan. Mga alak, mga mixing, mga history. O yun po. At mga kung ano-ano pa. Ayan. Basta ko sa kalakan. Ayan. Pwede ho kayo magtanong. Ayan. At libre ito. Libre. Wala akong bayad. Ayan. Okay? Ayan. Maraming salamat to sa mga nanonood na aking content ha. Ayan. Yung aking pinost na ano ba yun? Banana and carrots. Oh, ayan. Healthy drink. Nilagyan ho natin ng konting gin. Ayan. Salamat to sa mga nanood ha, sa mga nag-like. Siyempre, salamat to dyan kay HB, kay Hanibori Purong, kay Marvin Masangkay, mga nanood do. Ayan, si Jiro. Ayan. Ano ba yung pili niya? Tripdino. Ayan. Si Jiro. Ayan. Siyempre, yung aking kaibigan si Junaira na nag-heart lagi ko sa aking mga magandang gabi. Okay, nakita ko sila kagabi naglaro. Dito ata sa Tibuli yun. Sila Bayani ata kasama niya. Bayani. Sinasamahan ho ako na kaibigan ko artista. Hindi naman ako nakakasama. Okay? Ayan, maraming salamat po sa inyo sa mga nanonood na aking sa akin ng mga content. Ayan. Pasok lang mo tayo siyempre sa atin nung pasok ko lang kayo sa ating live. Sino ba nag-iisa na yan? Ayan. At si John Philip, lagi maraming salamat. Maraming salamat si John Philip sa lagi mo comment sa panonood lagi akin ng mga content. Ayun. Siyempre, aking pinsan, si hindi naman kasi ito, totoo pangalan niya. Si Big Boy Castillo, ayan, nasa ibang bansa ho. Shoutout sa iyo at magandang gabi, ayan. Ay, kaya John Philip, magandang gabi ha. Ayan. Kita tayo bukas, Sino pa ba? Yan, nag-live ako kasi wala naman hong ginagawa. Nakaset na yung aking schedule. So, yan. Si Shaila San Luis Mendoza. Ayan. Magandang gabi. Salamat sa panonood, ha. Ayan. Siyempre, sa akin pa makiki Christopher. Oo. Kay Itok. Ayan. At saka kay Enho, lagi ho nanonood. Dito, ngayon ko lang humasa shoutout. Shoutout to kay JJ Berana, ha. Maraming salamat si JJ sa laging panonood. At saka si Remy Greffield. Remy ha, shout out sa iyo. Sana yung asawa mo nakita ko makapanganak ng maayos. Oo. Good luck sa kanya. Oo. Ay, syempre, shout out kay John Philip Gulma Tico. Ayan, magandang gabi. At saka kay Jiro. Kay Jiro, magandang gabi. Kababanggit ko lang Jiro pangalan mo. Oo. Okay. Saka sa akin katukayo si kapitbahay si Dennis GP. Ayan, Ayun, baka gusto niyo na sasakyan, ha? Yung mga gustong bumili. Siyempre, tayo ho dito sa ating mga followers, kompleto ho dito, Bago sapatos ang bibili nyo, punta ho nyo si John Philip. Ito na dito sa pumasok. Magandang gabi sa'yo, ha? John Philip. Pag gusto nyo naman ho ng kotse, ay dito kay Dennis DP. Yan ho, mga kontakin nyo. Okay? Dito ay kompleto, Ayan. At pag gusto niyo naman ng pagkain, gusto niyo ng pulutan, dito lagi naman naka-monitor din sa akin na si din sa Sugar Town, nandito rin sa rin pala shoutout kay Harry Andre Fernandez, ayan. Sa lagi ho niya pakikinig. Nagre-react ako sa aking mga Siyempre, kay Merly Hermano, lagi hong walang sawa na
sa pakikinig, panonood. Sa akin Mark Joseph Sarmiento, shoutout sa iyo, Mark Joseph, salamat lagi sa panonood, Okay. At sa akin Harry Fernandez, ayan, yung naglalike ko sa aking Facebook page, ayan. Kay Jezreel Balolot, ayan, Patrick Branded Overruns. Ayan, salamat po sa inyo lahat, magandang gabi. Yan, magandang gabi po sa inyo. Yan. Sana naman ayun. Aba, may nag-share. Salamat sa nag-share, Kung sino man yung nag-share, salamat. Siyempre, hindi ko pa mamamonitor. Kasi naka-live po tayo. Ano ba topic natin ngayon? Sa mga, yung mga paboritong sunog baga. Magandang gabi sa mga sunog baga, yan, Maganda kasi pakinggan pag mga sunog baga. Kahit nung kay Dolphy yun nung araw, di ba, John Philip, Saka si Dennis GP Giro, Ayan. Di ba kay Porsche, kay Dolphy nung araw? Ay, yung mga nanonood 1, 2, 3, 4, 5. Napareha lang po yung 1,000. Ayan. 5 ho. Mamaya, magre-reveal na naman ako kung ano yung tinimpla ko. Yan 1,000 ho sa makakatama ng aking tinimpla. 2 tinimpla ko. Sasabihin ko mamaya. Okay. Pag naka 30 minutes ho tayo. Si Dennis, sikito kayo na to, Dennis, ikaw ba ba iniinom mo? Ano po? Oo. Baka naman comment nyo, mga iniinom nyo, pwede comment dito. Sa kabila akong channel, pag okay nagla-live, ay naku, dami yung tanong doon. Naku po, nagpapatagisan nga ho yung iba. Yan. Ang topic ho natin, ang topic ho natin ngayong gabi, siyempre, hindi naman po pwede, wala tayong topic, magkwento lang ako na magkwento, magsasalita lang ako dito, nang wala hong nang wala hong paroroonan, baka hindi nyo magustuhan na aking live. Ang pag-uusapan ho natin ngayon, mga uri ho ng RAMs. At kung kailan ba nagsimula, itong mga RAMs, yan. Ito, may isa akong RAM na Premier. Premium. Ayan. Si Captain Morgan, mamaya i-explain ho natin. At saka siyempre, yung kabuuan ho ng RAM. Yung kabuuan ng RAM. Yun ang pag-uusapan natin. Hindi mo lang ako, Roy. Yan. RAM ho ang topic ko natin mamaya, RAM. Ito lang, wala nang iba. Okay. Tapos, siyempre, yung mga history kung saan ba nagsimula, sa bang bansa, saan bang lugar, ay makasaysayan ho ang mga RAM. Siyempre, medyo popular ho tayo sa ating RAM. Ito pinagmamalaki ho natin, Tanduay na RAM ho natin. Yan ho ang topic ho natin ngayong gabi, RAM. Siyempre, baka mamaya ako mag-bonus lang ako na, ng isang Carlos brandy dito sa taas. Ayun. Ay, siya ho pala sa mga manonood. Ayan, kahit sa replay. Ayan, may setup po tayong bar. Ayan, hindi ko naman tinatanggal na yan. Ayan ho, ayan. Marami yung kaalakan dyan. Tuturo kayo konti sa taas. Ayan. Mamaya itatapi po natin yung Carlos na yan. Ayan ho, ayan. Ang dami yung vodka dyan. Ayan. Pero pang akong bagong buling vodka, hindi ko pa naayos. Ayan dyan. Absolute, ayan. Ayan. Ayun, ang ganda sa taas. Ayan. May Chivas Regal pa hulo. Ayun. Yan tinuro ko kayo sa aking munting bar. Banda na lang ho kulang at okay na. Yan. At saka mga server na lang. Yan. Okay. Ayan. Ay, baka comment naman kayo. John Philip, baka naman may gusto kayo itanong sila Giro kung ano mga gustong inumin. Ayan. Ay, welcome na welcome ho. Ayan. Siyempre, dahil naman ho tayo wala pa akong katanungan, Siyempre, sisimulan ko muna ng isang medyo light, na usapan tungkol sa kalakan, para sa mga ating mga sunog baga dyan, ayan, sa ating mga mahilig gumimik, mahilig uminom. Alam niyo ho ba yung ito, bibigyan ko kayo ng magandang paliwanag, ayan. Alam niyo ho ba yung most consume na alcohol sa ating mga Pilipino? Ito papaliwanag ko. Kasi last time ano bang naging topic natin last time? Naging topic natin last time. Mga nakaraan pinag-usapan natin mga Scotch whiskey, di ba ho? At nakaraan ata mga beer ang pinag-usapan natin, isang live ko ang pinag-usapan naman ho natin ano ba? Yung mga vodka, ito mga vodka sa gilid, di ba? Kaya medyo natatandaan ko pa. Yung mga Pasko naman assorted, ngayon ang pag-uusapan naman ho natin ay mga RAM at saka ho itong Alam niyo ho ba ang most consumed na alcohol dito sa Pilipinas? Most consumed. O yung nakukonsumo ho natin
annually o yearly ho yan yan papaliwanag ko ni Mr. Dat. Okay, alam nyo, hindi ho whiskey, hindi ho tayo brandy ang most consumed na alcohol sa atin ho mga Pilipino. Alam nyo kung ano, hindi rin ho vodka, hindi ho ram na pinakita ko, wala hong iba kundi ang beer. Beer ho ang most consumed alcohol ng Pilipino, ang mga beer ho. Wala hong naka-indicate na o naka-specify na kung anong brand, basta ho ang most consumed alcohol na mga Pilipino ay wala hong iba kundi itong beer. Hindi particular record kasi may beer lang ako. Ito hong beer, okay. Alam niyo ho bang 72% ang total alcohol consumption ho ng ating bansa? Okay. Yan ang ano ho niyan ang estimate ho o ang naitala ay umabot po ng 2.1 billion, tandaan po natin, umabot po ng 2.1 billion liters ng beer ang nakonsumo ho annually, annually, di ba, isang taon ho yan ng mga Pilipino ho. Iyan ho ang nakonsumo ng mga Pilipino every year ho 2.1 billion liters. Yan ho naiinom ng mga Pilipino na beer. Kaya pala tayo mga Pilipino, mahilig ho tayo sa beer. Diba ho? Pag-usapan ho natin ang beer. Ano ba ang beer? Ang beer ho, ang unang lumabas ho yan sa bansahong nung 5th millennium BC ho, sa bansang Iran. Yan, sa bansang Iran. At yung 4000 BC naman ho ay nag-start yung parang yung parang alcohol content na sa kasaysayan ho ng tao. Sa Sumerians, yung Sumerians yung bansa ho na yun, doon ho nagmula yan. Yan. Okay, balikan ho natin ulitin ko, ang most consumed alcohol ng mga Pilipino ay beer 72% po ang total alcohol po at yung consumption po natin umabot po ng 2.1 billion liters annually o yearly. Okay, yan ho ang isang napakaganda hong kaalaman tungkol sa ating mga Pilipino. Napakahilig ko pala natin sa beer. Alam nyo sa minapanood ko isang article dito ho sa National Kidney yung mga lalaki ho na nagkaroon ho ng kidney problem ay ini-interview ho yan yung kanilang lifestyle ho mostly ho nung nagda-dialysis o may problema ho sa kidney ay hindi ho pala beer drinker. Yan yung nabasa ko ho sa isang article ho. At mostly ho nang iniinom nung mga may problema sa kidney ay mga mostly hard attack. Yan. O basta hindi ho sila ganong pala inom ng beer. Kasi nga ho, pag beer ay uminom tayo ng beer. Ano bang tendency ho pag tayo uminom ng beer? Abay, syempre, iihi tayo na iihi. So, yung mga dumi-dumi ho sa ating kidney, o sa prostate ata natin, ayan, hindi ho tayo doktor si Mr. Lance ay ilalabas ho natin kasi may ihi tayo na ihi. Kaya maganda ho talaga ang beer. Yan. Okay. Yan. Alam niyo ho ba sa bansang Pilipinas, ito kukwento ko lang din para ho kayo may idea. Alam niyo ho ba yung mga alcohol originated ho natin? O yung mga nagmula ho talaga na original ho sa atin, sa bansahong Pinas? Alam niyo yung tinatawag na tapwe? Tapwe. Tapuy, tapwe. Yan. Hindi ko alam kung paano ang tamang pronunciation Iba ho alam to Yan ho tapwe, yan ho isang alcohol original ho natin, Iyan ho tinatawag na rice wine, yung tapwe. Yan. Sino ba nakakainom? Yung mga nakakainom nga ho ng tapwe o tapwe, yan. Ay mag-comment nga ho dito sa akin, Ayan. Sana madagdagan pa ho tayo ng manonood. Yung tinatawag din ho na basi. Ayan. Alam ko, marami ho nakakainom ng basi, yung sugarcane wine naman ho tinatawag yan, di ba? Yung basi. Ayan, komento sa mga lagi uminom ng basi. Pangalawa na ho yan, yung alcohol originated ho natin, Yung pangatlo ho ay tinatawag na tuba. Yan, tuba. Yan. Ano natin tuba? Medyo popular ho ito Palm wine ho sa Ingles ang tawag ho dyan, Palm wine,
At yung last but not the least, yung pang-apat na alcohol originated ho sa Pilipinas, ay yung tinatawag natin na lambanog. Meron ho dito, no? Ere ho lambanog. Yan. Yan, lambanog ho ito. Ayan. Yan tinatawag naman ho na distilled liquor from tobacco. Alam nyo, no, sa akin ho pagkakaalam, ano, the fastest distilling process ho ng espiritu sa buong mundo. Ewan ko lang ho, baka may iba pa, no? Pero isa ho kung alam, ito ho tinatawag na tuba. Kasi ano ho ito, within 48 hours, spirits na ho siya. 2 days, spirits na ho siya. Ganun ho siya kabilis ang distilling process o period niya. Pagkakuha ho yan sa puno, pag pinarasis ho, dinistil na. Within 48 hours, pwede na ho siyang inumin. Para ho sa akin, this is the fastest distilling process ho ng liquor baka ho sa buong mundo. Ito ang ating tuba. Kasi within 48 hours, spirits na ho siya. Yan. Okay? Ayan, baka may mga katanungan ho kayo. Welcome na welcome. Ayan. Yan ho ang topic ho natin ngayon. Ngayon, baka may gusto ho kayong topic, ay pwede ho natin yung i-topic sa mga susunod na pagkakataon. Okay? Dapat na ano ho natin yung yung most consumed ng mga Pilipino, no, sa Pilipinas. Beer ho pala, no? Isipin nyo, no? Ilang billion ho? Ilang billion? 2.1 billion liters ang nauubos ho ng beer ng mga Pilipino annually o yearly, ganun ho tayo katindi pala, kahilig sa beer, Kaya ho pala San Miguel Corporation, diretso ho ang pagbebenta at income nila, Okay, dumako na ho tayo dito sa ating topic. Kasi wala naman ho tayong, ayoko naman ho kasi dito na yung bang nakatunga nga lang na ganyan na hindi ho nagsasalita. Sino ba to? Si Mark Joseph magandang gabi. Shoutout ko kanina. Si Mark Joseph Apolinario, magandang gabi. At syempre sa aking classmate, kay Marley Herman, walang sawang pag-support. Salamat sa'yo, Marley. Shoutout sa'yo, akin ho classmate from LM Elementary to High School. Siyempre, sama ko na sa mga taga San Gabriel. Shout out po sa inyo. May nagpapa-schedule bukas na. Mamaya na, after ko. Magandang Sabado. Sa mga taga San Gabriel, siyempre, aking mga friends dyan. Shout out sa San Gabriel, especially to my barrio, sa barrio Kamangyanan. Sa lugar ho na Santa Maria. Kasi taga dyan ho ako. Yung barrio ho namin yung Kamangyanan. Happy birthday San Gabriel. Yun po, okay. Shout out kay Merly, siyempre, kapitbahay niya si Penning. Yan, yung aking mga kaibigan si Merly. At saka si Marites Pascual, yan. Siyempre, sama ko rin aking mga kaibigan. Si mag-asawang Danny and Lalane, shout out sa inyo, sana okay kayo. Siyempre, si Jaime Ann, magandang gabi, sana minsan tayo magkita-kita ulit. Yan, invite naman kayo. Pakain naman kayo, ayan. Sabi, burao talaga to si Mr. Lance. Lagi nag-antay ng libre. Hindi, mga kaibigan po yan. Marami ko masasarap po magluto yung aking mga kaibigan. Si Marilyn Cruz Xavier, ayan, shoutout sa aking pinsan. Mga taga Baliwag, Bulacan, ayan, taga San Rafael, ayan. Shoutout po sa inyo. Ako yung inyong kababayan na ang pambasang bartender ko ng Pilipinas. Walang iba kundi si Mr. Lance. Pasok ko kayo at kayo makinig ko sa akin live. Yan yung mga sunog baga ho dyan sa gawin hong San Rafael, Baliwag, ayan, mga taga Bulacan, ayan, para dinidicate ko sa inyo itong aking live, ayan. Kay Kevin Espeldion, ayan, magandang gabi, Kibo naman kayo, ano bang iniinom nyo, ayan, pasok ko kayo, ayan. Okay. Ang topic ho natin ngayong gabi, nakapag-topic na ho ko, yung na most consumed ho ng mga Pilipino, hindi ho pala vodka, hindi ho rum, hindi ho gin, hindi ho pala yung mga yan, hindi ho whiskey, hindi ho brandy, dami umiinom. Beer ho, yan, pinaliwanag ko. 2.1 billion liters, ayan, ang nakukonsumo ng mga Pilipino. Kaya ho talaga ho San Miguel Corporation, talagang yayaman ho, yayaman. Ayan, San Miguel, baka naman, wala pa ako sponsor, inom na ako po, yan. Okay. Dahil hawak ko na ho itong ram na isang uri ho ng Captain Morgan. Pero mamaya ko na papaliwanag si Captain Morgan. Ito isang uri ho na mamahalin ko. Ayan. Okay? Ayan. Saan ba talaga originated ang mga ram? Itong ram.
Para sa inyong kaalaman. Yan, mga mahilig uminom ng ram. Yung mga ESQ, ang mga classmate po nung araw nung high school. Yan ho, iniinom eh. Yung mga ESQ ho na yan. Oh. Kaso hindi naman ako uminom. No? Yan. Alam nyo, originated. Ang isang originated ho ng mga ram. Ano? O sige, hawakan ho natin yung locally made natin. Ito ang ating sarili. Ayan. Ayan. Ito hong tanduay. Ano? Ayan, sa atin. Alam nyo, ang rams do ho, no? O mga ram, originated do ho to sa West Indies kung tawagin. Ano ba yung West Indies? O saan ba tong West Indies ho na to, no? Yan ho, ano, yung West Indies ho na yan, ano? Lugar ho yan, lugar. Yan yung mga bansa. Yan yung tinatawag na Saint Lucia, Dominica, mga bansa ho ito, ha? Puerto Rico, siyempre, ano natin, Puerto Rico, lagi nasama sa mga, ano yan, mga beauty pageant. At saka ho yung last but not the least, yung tinatawag na Dominican Republic. Yan ho sinasabi yung mga West Indies. Yan ho ay yung lugar ho niyan sa North America o sa North Atlantic. Yung tinatawag ko na West Indies. Ayan. Alam nyo, no, hindi ko sa pag-iibang. Kaya nga ako sa kabilang channel, sinasabi ho na ako daw ho si kahawi ko daw ho si ano. Hindi ho sa itsura ko, si Kuya Kim. Jensa. Ayan, sa pagpapaliwanag ko ho ng mga ako naman ho, sa mga alak. Tsaka ho yung isang bartender ho sa American, Black American. Okay, iyan ho, no? Ulitin ko, nanggaling ko ang mga originated do ang mga rams o ang ram ay sa West Indies. Ulitin ko ay yung Saint Lucia. Kasi yung pag sinabing West Indies, iyan ho ay mga bansa, no? Yung Saint Lucia, Dominica, Puerto Rico, Dominican Republic. Comment nga ho, sino ho ba ang mga nakarating dyan? Sino ho ba nahandyan ngayon? Marami ho tayong OFW, ha? Baka kayo ho ay nahandyan sa Saint Lucia, Dominica, Puerto Rico, Dominican Republic. Diyan daw kung tatawagin ay nagsimula ang RAM. Nag-start daw noong 1650. 1650 ho nag-start. Napakatagal lang ho. Ano po? Isipin nyo, no? Ganun na ho katagal yung mga iniinom natin. Yan, napakaganda ho ng paliwanag ko sa tungkol ho sa ram, ano? Ayan. Yan, baka may mga katanungan ho kayo, open na ang katanungan, no? Pero may isa hong may isa naman hong kasaysayan na sinasabi, no? Ay, Jason Liagas, ha? Magandang gabi. Yan, baka naman ho ma-share yung aking ginagawa. Ay, meron ho tayo rito, ha? Pampagana. 1, 2, 3, 4, 5K, 5,000 bucks. Mamaya ho, re-reveal ko, mga oras ba? Mga 9, mga 9. Sabi ko kung tinipla ko. Yan, ha? Okay. Sige. Iibahin ko naman, para may iba naman. Pupunta ako sa kabila kong channel, titingin tayo. Ayun, salamat Jason sa iyong yan, comment lang ko, comment. Nahanap ko lang kung ano yung aking tinimpla. Pero papahula ho tayo, ayan, kung saan ho. Dali na po. Kasi marami ho akong tinimpla, marami ho akong live, wala ho akong tinimpla. Ito na lang ho ulit. Yan, nakadila ho. Diyan, hanapin nyo sa Facebook. Minute. Ako na aking tinimpla.
1K ho. Ayan, okay. Balik ko natin ho itong mga RAM, ano? Ayan, sa ating topic. For tonight, ayan. Ay, sa mga sunog baga, wake up, wake up, wake up. Ayan. Note kayo sa akin, kay Mr. Lance, marami ko kayo matutunan dito. Ayan, okay. Kahit to replay, pwede kayo mag-comment. Ang alam niyo ho, ang isang birthplace ng mga RAM, ano ho? Mga RAM, ano? Tinatawag ko na, ano no? Yung tinatawag na Barbados. Barbados kung tawagin no? Yan yung Barbados, lugar din ho yan sa Caribbean. Yung Caribbean, yan. Okay. At ang alam niyo ho ba yung unang-unang rum ho na lumabas ho sa kasaysayan ng tao, yung first distillery ho ng rum sa kasaysayan ng tao sa buong mundo, ay yung tinatawag ho na ano, no? Yung Mount Gay na tinatawag, Mount Gay rum kung tawagin. Yun ho. Yan daw ho ang kauna-unahang rum na lumabas sa kasaysayan ng tao, yung Mount Gay rum. Lumabas ho yan noong 1703. 1703. Ito ho yung tinitimpla ko. Ayan yan. Ayun yan. Nakadilaw ko. Yan. Para hulaan nyo. Okay. Ang tawag ko dyan Mount Gay rum extra old. Yun ho, ang tawag ko dyan. Yan daw ang oldest rum in the world. Yan ho tinatawag na Mount Gay rum. At yan din ho tinatawag na the first distillery ng rum sa kasaysayan daw ng tao. At yung tinatawag na Mount Gay, nangyari ho yan noong 1703. Okay? Sa Barbados, Caribbean. Lugar ho yung Barbados, sa lugar ho ng Caribbean. Okay? Yan doon ang kwento ng rum. Okay? Yan. Okay? Nako. Bang ano dyan? Konting stars man lang ho dyan. Yan huling pakita ko. Ayan yan. Tinitimpla ko. Yan sa mga manonood. Ayan, tinitimpla ko. Yan. Okay? Okay, yan, napaliwanag ko yung dalawang history ho ng ng rum, yung sa kasaysayan, yung oldest, tsaka yung nauna, Okay. Alam niyo ho ba ang ang ito pa, sa Pilipinas naman ho tayo po dumako, Alam niyo ho yung oldest alcohol company sa Pilipinas? Alam ko ito, makikita ho natin sa EDSA 2, Dito ba sa may Balintawak to? Sa may Peria. Kung ako nagkakamali, dito ko nakikita. Yun yung kumpanya na ng Distilleria Limtuanco and Company Incorporated. Di ba yung Distilleria Limtuanco? Di ba nakikita ko sa may EDSA 2 Comment nga ho kayo, okay namamasukan ho dati sa Makati. Alam ko, lagi ko ito nadadaanan. Yan daw ang oldest alcohol company sa Pilipinas. Sa Pilipinas. So tinalo pa pala ang Okay. Na-establish yun yan noong 1852. 1852. Ayun San Miguel, parang mas nauna San Miguel Corporation. Pero sa beer, okay. Okay. Anyway, sa ibang pagkakataon natin pag-usapan yung sa beer na sa San Miguel Corporation, Na-establish yun yan noong 1852. At yan, meron mo silang 40 types of spirits na ibinabibenta na sa ngayon, wines, 40 types na spirits, wines, at saka liquor. At saka yung mga tropical fruits na tinatawag. Tropical fruits. Ano ba tinasabing tropical fruits? It's either ito yung mga juices. Mga juices siguro to. Yun. Tandaan ho natin na ang oldest alcohol company sa Pilipinas, yung tinatawag na Distilleria Limtuanco and Company Incorporated. Na-establish noong 1852. At meron na ho silang 40 na klase na spirits, wines, and liquor. At saka yung tinatawag na tropical fruits ang mga binibenta mo. Okay? Ayan, napaka makasaysayan ho ito mga kinukwento ko tungkol sa kalakana. Kaya huwag tayo inom lang na inom. Ayan. Dapat alam ho natin ating iniinom. Ayan. Ang history. Ayan. Okay? Ayan. Kumuhawa ko na ho itong itong tanduay. Pag-usapan na ho natin itong tanduay. Ito yung tanduay na hawak ko, ito yung nag-start naman pahong 1854. 1854 pa ho. Sino ho ba naka-invento nito? Invented ho nito ay si Joaquin Elizalde. Siyempre, definitely, hindi ho natin ito mga ganong kilala. Kasi 1854 pa ho sila. Si Joaquin Elizalde ho, ang pangalan.
At may kasama ho siya. Joaquin din ho pangalan, ha? Ang apelido naman ho niya, Joaquin Ginhausti. Oo. Ginhausti. Oo. Oh, Ginhausti. Oo, ganun ho kahirap bigkasin. Oho. Alam niyo ba kung lagi ko binabanggit, ang unang-unang distillery ng Tanduay ho sa Pilipinas. Doon ho matatagpuan sa Haguni, Bulacan, doon ho sa amin. Oy, mga tiga Haguno, i-comment nga ho kayo, bukas pa ba yung distillery ho dyan sa Bulacan? Ayan. Comment nga ho kayo, ha? At ito hong Tanduay, alam niyo ba kung gaano nakahabang taon ito ho natin sa Pilipinas na iniinom o nag-i-exist? Ito ho, napakatagal na. 167 years na ho ang Tanduay sa Pilipinas. Ganyan ho kahaba ito. Maniniwala ho kayo sa amin sa hotel, 5-star hotel, ha? Pinapasukan ko sa Makati. Ito ginagamit ho namin, puring brand. Ito hong Tanduay ram. Puring brand ng ram. Ibig sabihin, panghalo ito. Okay? O, yan ho ang kwento ng Tanduay ram. Siyempre, ngayon, alam naman natin kung sino na may-ari nito. Si Nushita lang. Yes. May mga airplane. Ayan. Okay? Salamat kay Jason Llagas, sa shoutout sa'yo. Yan. Kayong tayo, saging. Nakadilaw ho, last ko na. Iibahin ko na ho itong phone ko isa. Ayan, nakadilaw, yan, tinimpla ko dyan. Comment ko kayo, 1,000. 1, 2, 3, 4, 5. Sabihin sa tao kumakain. Hindi, kapraso lang makinain ko. Ayan, 5,000. 1,000 sa bawat makatatamang answer. Ayan. Alam niyo, sa akin kasi marami nagsasabi, kakaiba ho ang aking vlog. Kakaiba. Totoo naman, naniniwala naman ako, kakaiba. Kakaiba ho yung mga ini-explain ko rito. Kakaiba ho yung mga tinitimpla ko. So, napakarami mga vlogger yung iba, di ba, nagluluto, kagayaw kanina, ano ba niluto? Tinola at nakita ko. Yun ang content nila. Iba naman yung nakuhuli ng isda. Wala naman nakuhuli yung isda ho rito sa aming subdivision. Ayoko naman i-content na yung ulam ho namin sa araw-araw. Very common na ho yun. Gusto ko yung may knowledge yung matutunan ang aking vlog. Ayan. Shout out kay Clarissa Rodriguez, mga tiga Malolos, Bulacan. Ayan binabagit ko, puro tiga Bulacan na binabanggit ko. Kasi tiga Bulacan ho ko. Yan. Marami yung kamag-anak. Kaya hirinan pa ako sa aking kakapraso. Tira lang ho kasi kanina yan. Ulam mo namin, nag-trade ako ng talong, saba. Yan, tinitimpla ko yan. Oo. Gusto mo paliwanag natin yan? Jason? Gusto mo mapaliwanag? Meron ako dito yan. Kopushi? Meron ako dito yan. Oo. Salamat sa'yo, Jason. Sige, yun ang last topic natin. Okay. Okay, napag-usapan ho natin yung Tanduay. Next topic naman ho tayo. Okay. Tinimpla sa pahula. Okay. Sige. Mamaya, titingnan natin. Siyempre, titingnan natin, ha? Kung ano yung tinimpla ko. Yan. Yan ang hula mo, ha? Sige. Maganda. Hula pala yan. Akala ko tinatanong mo kung ano yung ayan. Mamaya, sige. Malaman natin. Re-reveal ko mamaya bago ko matapos. Pumasok ako sa YT ko. Doon ko na tingnan para mabilis pag sa Facebook kasi matagal. Sumunod ho na ating hawak dito yung alam nyo, ito pala, isa muna, Okay. Kanina Tanduay ang pinakita ho natin, Ngayon Captain Morgan. Alam nyo, there are 3 types of rum. Para kung tequila, rum naman ho pinag-uusapan natin. 3 klase ho ang rum, baka hindi nyo alam. Meron tinatawag na white rum. Ito, white. Ayan, white. Ayan, puti. Ayan. Sabi ko naman sa inyo, sa lahat ng manginginom, mga sunog baga dyan, yung mga manunood, dito nyo lang kung madidinig kay Mr. Lance yung aking mga paliwanag sa kanila. Ayan. First time in social media, history. Yan, bibiro lang ko si Mr. Lance. Ibig sabihin, dito nyo lang kung mapapanood sa akin kung live, kay Mr. Lance ako. Okay. There are 3 types of rum. Meron tinatawag na white, dark,
Ito, pinaliwanag ko kanina, tanduay. At saka may tinatawag na gold. Ayan. Gold ho ito. Ayan. Yan o klase ng ram. Tatlong klase yan. Dark, gold, at saka ito lang. Babasahin ko kasi. Ayun o, white, dark, at saka gold. O. Para ho sa para din ho sa tequila, may tinatawag na silver, gold, at saka white din. Sa ram, ganun din. Gold, dark, at saka white. Okay. Si Ma RC. Magandang gabi, Ma RC, ha? Ma RC. Yan. Good evening sa'yo. Ito, napapaliwanag ka sa mga anak. Baka may ano ka dyan, ha? May paborito ka iniinom. Ma RC, pwede nating itapik dito, no? Okay? Ayan, ho. Okay. Ang hawak ko ngayon dito, isang premium. Isang gold ram. Ito, yan. Ito yung tinatawag na Captain Morgan. Ito yung premium ram kung tawagin. Kasi ito yung tinatawag na kanina yung tanduay. Ito yung tinatawag naman na standard. Pag ba tinasabing standard at saka premium, ano ang pagkakaiba nila? Ang tinatawag ko na standard, 12 years o pababa. Below. Ang distilling process nito kaya tinatawag na standard o mga puring brand panghalo. Pag naman tinatawag na mga premium, ito yung tinatawag na mga premium. All kinds of spirits ho yan. It's either whiskey, mga brandy o mga cognac or mga vodka. Pare-pareho yan. Pag naman sinabing mga premium, ang distilling process po niya ay umaabot ng 12 years up pataas. Yung po tinatawag na premium. Kagaya ho na itong Captain Morgan. O pag babalikan ko na naman, pag 12 years below o pababa, tinatawag ko ng mga standard. Ito naman yung mga tinatawag. Okay, ibig sabihin noon is short. Pag 12 years up, mga premium, mamahalin. Pag mga 12 years pababa, medyo mura. Kaya nga itong tanduay, magkano? Less than 200 pesos lang. Okay? Yan, isang magandang idea. Naalaman nyo, no? Siyempre, ang isa naman natin pag-uusapan, itong tatlo yung pag-uusapan natin, itatapik natin. Itong si Captain Morgan, ito yan. Ang tawag ko talaga sa kanya ay si Sir Henry Morgan. Yan, talaga pangalan niya. Ang totoo niya pangalan kasi si Henry Morgan. Alam niyo si Captain Morgan, napabanggit ko sa Pirates of the Caribbean. Meron siyang isang role doon. Hindi ko na lang matanda kung sino yung artistang gumanap ko. Founded 1943. Ito ho. Yan. Alam niyo si Henry Morgan o si Captain Morgan, pinanganak ho yan noong 1635. Siyempre, di pa ho tayo tao. Napakatagal na ho, no? Sa Cardiff, Wales. O saan ho ba yung Cardiff, Wales? Mga tiga Cardiff, Wales, kibo naman kayo, mga Noipi dyan, ha? Yan may matatagpo no, sa United Kingdom, sa UK. Okay. Pero namatay ho siya noong August 25, 1688. Hindi ko na ho makukwenta. Parang bata pa ho siya, no? Kasi pinanganak ho siya ng 1635. Namatay ho siya ng 1688. Parang saglit lang buhay niya, no? 88 minus 35. Parang ganun lang, no? Parang may exam. Para mga 50 plus lang. Anyway, okay. Huwag na ho natin pag-usapan yan. Okay. Ano ho bang klaseng ram ho to? Spice ram ho katawagin na to. Kasi may tinatawag na mga spice ram. Hindi naman ho yung mahang na tinatawag na spice ram. Hindi naman ho gano'n. Medyo may spice ho na konti, no? Ito yung tinatawag na Jamaican ram. Bakit ba Jamaican? Sa Jamaica ho galing. Ngayon, company ho na ito ay Seagrams. Ay, di ba yung Seagrams? Alam mo natin, marami mga kumpanya ho talaga na alat yung Seagrams. Okay? Yan ho si Captain Morgan or si Sir Henry Morgan. Okay? Natapos na ho natin ang dark, gold, ay ano pa ho ba natitira? Walang iba kundi ho yung white na lang natitira. Papaliwanag na. Si Manalang, RC. Kumusta? Magandang gabi. Salamat sa pagpasok mo, ha. Shoutout sa kay RC. Yan. Tingin ko kliyente ko ito sa aking Coliseum. Ayan, shoutout to kay Clarissa Rodriguez, ha. Sa mga taga Manolos, Bulacan. Yan. Sa mga pininsan ko. Yan, kahawi ko ni Teche ang bayana yan. Pininsan ko na yan. Pag nakita. Okay. Yan. Si Jason Lagas gusto ko humula. Sabi naman ni Cognac X conversion rate ko. Okay. Mamaya re-reveal mo na. Dalawa tinimpla ko doon, dalawa. Okay.
Ay, pag-usapan na ho natin itong white. Hawak ko na no? Ano ho ba itong white? Ito naman yung white, ito tinatawag na Sabana. At ano ito, itong white na to, local ram din ho ito. Ito ho, wala ho kasing ganong history, sa totoo. Ito ho, natsambahan ko lang sa Robinson ba? Sa Don Antonio, sa Quezon City. Nakita ko na binili. Matagal na ho ito, hindi ko, 2 years ko pagbablog, ito na lang ho natin. Okay, ito hong Sabana ram ay may 36% alcohol by volume. Ay, by the way, ang mga ram, nakalimutan kong sabihin, ang mga ram ho, gawa ho ito sa molasses, sa sugar cane. Dun ho gawa ito. Okay? Fruit po nito, 72 fruit. Ang edad ho nito ay 8 years. Matagal din ho ito din distilling process. Yun ho ang Sabana ram or a white rum. Kasi baka akala nyo ho, ang ram ay isang klase lang. Hindi ho, may tinatago yan na white, dark, at saka ho gold. Ay, ito ho, kinuntan ko na, nagtimpla ko sabay-sabay ho nito. Nandiyan na ho sa aking Facebook page, sa akin ho whitey na Mr. Lance. Ayan. Okay? Ayan. Tapos na tayo sa ating mga paliwanag. Bagay, mag-iisang oras na rin ho si Mr. Lance. Ayan, yan. Shoutout to sa akin lahat na nakikinig. Ayan. Hindi, papasukin ko lang. Yan sa Facebook. Puntahan nyo lang, makikita nyo. So pag hindi ko na i-reveal to sa next live ko i-reveal. Siyempre, kung namang tama yan, chichikin ko mamaya ay ano tawag doon? Yung premium mo bibigay ko naman. Hindi, dati ko kasi pag hockey nagla-live, nagtitimpla ko. Kasi para tinatamad ako mag-setup. Napakatrabaho kasi pag ako nagtimpla pa. Magsisetup pa ako. Kaya sensya na ho kaya tinatamad ko ako sa totoo. Okay, sige. Sasabihin ko rito. Ayan. Okay. Okay. Ang ating last topic, ayan, muhula na ho si Jason. Gusto ko yan may muhula. Ayan. Okay. Ito ang last topic ko natin. Ayan. May magtatanong, sasagutin ko na lang ho. Bonus lang ho ito kasi ram ho talaga topic natin saka yung most consumed sa na Pilipinas na iniinom ng mga ito. Ito pag-usapan naman natin itong bonus ho natin na topic. Ito tinatawag ko na Carlos I. Sino ba umiinom ho nito? Ayan. Alam niyo ba tong Carlos I ay founded dito noong 1772? At ang founder ho nito si Thomas Osborne. Ito originated o origin ho nito sa El Puerto de Santa Maria, Cadiz. Ayun sa Jerez region ho yan. Siyempre, sa lugar ho ng France. Sa Spain ho yan, sa Espanya. Kakamali pa ho si Mr. Lance. Siyempre, gawa ho ang mga Carlos I, kasi ito isang uri ho ng brandy. Ang mga brandy ho ay gawa ho ito sa ubas. May 80 proof ho ito. Kaya ho ito ay may 40% alcohol by volume. Siyempre, 80 proof po ito. Bakit ba naging 40% alcohol by volume? Divided by 2 ho yun. 40% ay water, 40% ay alcohol. Kaya magiging 80. Kaya magiging 80 proof. Divided by 2 naman. Ganun ho pagkalkula ho ng anak ko, nakita nyo. Na-establish ho ito noong 18th century. Ito hong si Carlos I. Isang uri ng brandy. Alam nyo, nung dekada 70s and 80s until 90s, napakasikat mo nito. Sa totoo lang ito Carlos I. Kahit sa amin sa hotel, marami uminom nito. During my hotel days noong dekada 90s, okay, nasa Makati, nasa Hotel Nibong Dusitani yan, mga nasa Makati. Ito kilala. Popular ho ito Carlos I. Siyempre, ito isang klase lang, marami yung klase itong Carlos I. Isang uri ko ng brandy. Bango. Natatandaan ko, kwento ko lang, okay, nasa hotel.
pag gantong gabi, no, mga guest mo, eh, may may mahinang music, may nasa piano bar, gano'n, sabi. Parang napaka-solid, parang wala kang mararamdamang problema pag nando ko sa mga hotel na malala. Oo. Si Jimmy Santos unang araw, madalas ko sa amin, yung bar ko namin na Kundima. Madalas so, tapos yun pa ba? Tapos yung Family Cruise Band, yung pisan ho nila Sunshine, nila Sierra Cruz, makataw sa amin yun eh. During Hotel Nico Days ho namin, okay, nagtatrabaho sa hotel. Sa ano naman, concourse ho namin. Ay, comment naman ha, yung mga dating Hotel Nico, baka naman ho napapanood nyo ha. Comment. Ayan, yung mga dati kong kasama. Siyempre ako, nagdusit ako, kala kakapraso. Almost isang taon ako nagdusit na. Lumabas na ako. Kaya nakwento ko lang. Okay, sabi ni Jason. Jason ha, teka, titingnan ko lang ha. Kung tinimpla ko ha. Ito, Jason, titingnan ko ha. Alam mo ba rin sa mga makalan eh, yung napapamahal. Pero yung ako pinipili ko, hindi lang alam mo magkano pinapresyo sa akin. Ay, puro 5.20 lang. Sana mabili ko. Dalawa kasi tinimpla ko dito sa pinapahulaan ko. Ang kinuha kong baso ay jumping glass. Okay, sa akin tinimpla. Hindi ko na rin kasi matanda, kanya re-review. Kasi may humula. Ay, hindi ko pala sinabi ko na tinimpla ko dito. Oo. Ram ho ang ginamit ko. Oo, Jason, mali ka na kasi cognac na to at saka vodka. Oo, Jason ha, mali na ha. Hula ka pa ng humula, Jason ha. Oo, yan. Pero gusto ko, yan. Pinost ko lang ako. Mali yung kay Jason, di ba? Kasi kung sasabihin ko, siyempre, para susunod pahula ko ulit. Yan. Pero doon kayo na aking pinahuhula. Gusto nga ako may manalo para mabigyan ko sa Gcash at nang may masabi ho natin na may nanalo, parang maganda. Yan naman ho talaga aking pinag-ipunan ni nakalaan na ho dyan. Okay, kasi yung kanina ay sinabi ho ni Jason yung isang uri ho ng cognac, Kombucha. Sige ho, total nailathala na ho rito yung Kombucha, Pag-usapan ho natin, dito lang naman sa taas yan. Ito. Ayan. Itong Kombucha, ito sinasabi ho ni Jason Liaga sa kanyang comment. Ayun, pagmasdan nyo ho maigi ha, tatagalan ko. Kasi kung minsan na ginaganon ko, gusto ko makita yung mukha ko, hindi na o yan. Kombucha. Itong Kombucha, ito isang uri ho ng cognac. Pag sinabing cognac, ito ay matatagpuan sa bansang France o sa lugar ho ng France. Ito, yung lugar ho na yan, kasi yung cognac yung lugar ho, Okay. Sino ba ho itong si Kombucha? Itong sinasabi ni Jason, Ayan. Itong si Kombucha, at totoo niya pangalan ay si Felix Kombucha. Iba ho kasi Kombucha, pero tama ho pa ng pronunciation nito kasi galing mo sa bansang France, kasi gano'n naman ang salita sa kanila. Kombucha ho talaga ang tamang tawag. Ito ay ang production area ho nito ay doon ho sa sa town of Jamac o Charente, sa lugar ho nga ho ng France. Doon ho ginawa ito. Ito ho Kombucha. 1828 ito nag-start. Noong pang 1828. Ang mga cognac, saan ho ba gawa? Gawa ho ito sa mga piling ubas. Piling ubas ho. Ay, sa susunod ko na pala, sa susunod ko na ipapaliwanag. May nag-comment ho kasi sa akin, may nag-comment sa aking live. At ang comment niya, yung screenshot ko dito. Eto. Ang comment ho niya ay ano daw ho ba yung pinakamahal ko na tinimpla na cocktail? Pinakamahal, sabihin pinakamahal. So, sinagot ko na ho naman siya dito sa comment. Pero isa sa susunod na live ko, i-content ko, ipapaliwanag ko sa inyo kung
Sa tanong ho niya na, ano daw ho ba ang tinimpla ko na cocktail na pinakamahal? Oo. Na cocktail, yung mixing drink. Ha? O, at magandang gabi ho kay Laila Ramos is watching ngayon. Mga tiga Manolos, magandang gabi ho sa inyo kamag-anak ha, Miss Laila Ramos. Libiling ho sa inyo. Long time no see. Kaya nakikita. Ang isa naman hula ho ni Jason, yung tinatawag ko na vodka and lemon. Oo. Parang yan yung tinimpla ko din na ano, para vodka on the rocks kung tawagin. Yan. Kung lemon lang ho ang kasama, on the rocks, binagsakan lang ho ng lemon. Yan. Yan. Eh, mga vodka ho ba? Ito, marami ho tayong vodka. Meron ho tayo ditong, pakita ko, yan, meron ho tayo ditong Stolitz Naya, Absolute Mandarin, Absolute Citron, Sky Fusion, yung blue, at saka ho itong, ano, itong Smirnoff, ano? Ayan. Hawak ko na lang ho itong isa. Yan. Itong Mandarin. Itong mga vodka, ay originated ho na ito, nagmula ho ito sa bansang Russia. Oho, at nung 9th century at 8th century naman, bago tayo mag-out, ay sa bansahong Poland. Yan ho nagmula yan. Pero ito naman hong hawak ko na Absolute, ito naman ho ay gawa ho sa bansang Sweden. Oho. Ang mga gawa ho, ang mga vodka, ito ay gawa ho sa potato, ang original ho nito. Gawa ho sa potato. Pero ngayon naman ho, kahit na hindi ho sa potato, nakakagawa na ho ng iba sa grains, sa mga barley, nakakagawa na ho ng gin. Pero sa atin ho, locally made ho natin gin, ha? Tandaan ho natin. Ito pong ating pinagmamalaki na... Ay, vodka ho pala to. Sorry. Mga vodka ho, gawa ho to sa... Kasi wala ho pala tayong ano, parang wala ho ata tayong locally made na sikat na ano, vodka. Kahit naman yung isang ano rito, yung vodka ko rito na medyo pouring brand. Alam ko, original din po. So, wala ko tayong gano'ng kilala na locally made na vodka. Yung gin, meron yung ginebra. Okay, ito naman ho, Absolute. Gawa ko ito sa bansang Sweden. Doon ho nang galing yan. Okay? Ang sa sinabi na hong vodka and lemon. Parang vodka on the rocks yan. Ganun ho ang tawag. Time ho natin, 9:30 ng gabi. Para ho tayo ng DJ. Ayan. Yan, wala ho bang mga katanungan? Ayan, magandang gabi kay Laila Ramos, ha? Shout out po sa kanya. Ayan. Yun ho. Kukontent ko na lang ho yung tanong niya na kung ano yung pinakamahal kong tinimpla. Kukontent ko na lang sa hindi mo. Ayan, sabi pa nga ni ano ni Lemon. Si Lemon. Ay, shout out po kay Lemon, ha? Siya nga pala. Lemon, shout out tayo, salamat, ha? Sa pag-follow sa lahat. Sabi naman ho ni Lemon, ang favorite cocktail daw ho niya, yung tinatawag ho na Long Island Iced Tea. Yung Long Island Iced Tea ho, shout out kay Lemon sa comment niya ko sa akin. Ito, pinasa. I-screenshot ko lang. Okay. Ay, yun naman ho, yung Long Island Iced Tea. Strong cocktail ho yan. Mga babae ho, ingat-ingat ho kayo sa Long Island Iced Tea. Baka mamaya magbabar kayo sasabihin nyo ka-date nyo Ito tipo ni Mr. Lance. Baka sabihin nyo ka-date nyo bigyan mo nga siya ng isang Long Island Iced Tea. Ito take ko sa mga kababae. Long Island Iced Tea, mga girls yan yung strong cocktail ho yan. Parang AK-47 ho yan, tsaka ho yan wing-wing, yung mga category niya. Kasi ho yan merong 5 or 4 different types of ano ho yan, spirits, halos lahat. Meron ho yan brandy, meron ho yan gin, meron yan vodka, meron yan tequila, meron ho yan rum. Pag sinabing Long Island Iced Tea, ay cola ho ang nilalagay. Kaya strong ho yan. Mga babae, ingat baka mamaya order ako ng mga tatlo, may strong cocktail nanliligo pa lang ho baka iba na ho mangyari. Tip lang ho ni Mr. Lance. Kasi ako ho dito yung kaalaman nga ho sa Kalakan sinasabi ko ho rito, kaya ho tayo nagla-live. Yun naman ho ang purpose ni Mr. Lance, para makapagbigay ho ng kaalaman tungkol sa Kalakan. Kaya ho lumalabas. Yan, less than an hour pa lang ho ako. Gusto ko nga ho talaga medyo... Yan. Sa mga nanonood baka naman, kahit walang stars, share, masaya na ho si Mr. Lance. Pero kung may stars, di okay din ho. Wala pa ho ata ako nakukuha stars sa aking live. May nakikita nga akong vlogger sa Pampanga. Ang dami nung tatanggap na stars. Sabi ko kung sino pa yung
maraming stars, siya pa ang binibigyan. O kayang bumili ng stars. Ayan. Ito si Jezreel Balolot. Ay, kanina pa kita sinasiataw to. Magandang gabi sa Jezreel Balolot. Oo, magandang gabi sa Jezreel. Oo. Ano ba ininom mo, Jezreel? Comment ka. Baka kaya ko ipaliwanag. Hindi, baka naman sabihin, baka mami sabihin naman isang vlogger ko na sikat at TikToker nakikira mo. Hindi ho, sabi ko lang, ang dami hindi nakukuha ng stars. Dahil siya naman talaga 2 stars na kahit din ho niya magbili ng isang katerta. Ang punto ko lang ho kung sino nga ho yung meron, siya pa ang nabibigyan. Anyway, yun ang gusto ng tao. Wala tayo mag-umpit. Wala naman ako comment, wala ako against that. Ulitin ko lang ako, wala ako comment. Ayan, Jezreel, ano iniinom nyo? Ano ba iniinom mo ng tropa mo? Oo. Kasi ako nung 18 years old ako natutong uminom eh. Iniinom namin yung White Castle. Oh, no kami tambay ako noon eh. Si Mr. Lanson dumating din sa pagkakataon ng tambay. Ang suit ko pa ng t-shirt, ano to? Color of the year pala to. Wala na ako maisuot eh. Sa mayat-maya akong pagla-live eh. Pagbablog, pagkukontent. Nauubusan mo si Mr. Lanson damit. Tayo natin mag-comment. Jezreel, panoorin mo na lang sa replay yung aking mga pinaliwanag. Oh. Hindi mo na inabutan. Oh. Ayan. Tinapik natin mga RAMs at saka yung most consumed na alcohol dito sa Pilipinas. Ay pinaliwanag ko. Panoorin nyo yan. Yan o, sa akin nyo lang kung matidinig yan. Wala ibang magpapaliwanag yan. Kay Mr. Laz sa channel ko lang na Mr. Laz. Sa Dennis Castillo Salazar nila kung mapapatinig. Kaya marami ho nagsasabi, para ho content ko. Talaga, iba ho content ko. Kakaiba. At lagi ho nila sinasabi sa mga ibang channel, ay para doon ko si Kuya Kim. Ay sabi ko naman malayo ako doon kay Kuya Kim. Wala ako sa kalingkingan doon. Magaling ho yun. Sa pagpapaliwanag. Sa bagay si Kuya Kim, iba naman ho pagpapaliwanag niya, iba naman yung pinapaliwanag. Ako naman ho sa kalang. Siya naman ho isa naman. Sa basa kung saan-saan. Okay? Ayan, Jezreel, inaate kita. Ano bang iniinom mo? Ayan, nahaba-habaan ko na lang. Oo. Eh, hindi ko tayo makapag-music. Bawal ho dito. Bawal. Really? Okay. Ano bang ano? Di ba parang may HRM ka? Salamat, oo. At nanonood ka sa akin, nagugustuhan mo. Ano bang, di ba may particular sa HRM? Ano ka ba? Sa kitchen? Bartending? Di ba may housekeeping? Di ba may parang may ganun yan? Ano? Tama ba ako? Oo. Jezreel. Alam niyo ano ako, kwento ko lang Jezreel, ano? Oo. Noong araw ko kasi, no, nung ako nagtatrabaho, no, sa ang main office ho namin dito sa Santa Cruz, Laguna, yung, mga tiga COC, Chico Clark, ngayon kasi, hotel na siya. Mga, baka naman napapanood nyo, comment ko kayo, ako yung ano nyo sa bar, At, minsan pinagdadala ko sa aming mga branches, aming GM, yung Music Warehouse. Sige, bigyan mo naman ako ng idea mo, baka, may share ko naman yung mga kaalaman mo dito. Nang gusto ko may makatuwa nga ako dito pagpapaliwanag, yung mga mixing na yan, ano ba? Sige, turuan mo ko. Yung dati, may kwento ko kasi Jezreel, may kay John, Byron, John Byron, Milang ko, is watching. Magandang gabi sa inyo dyan, magandang gabi, yan. Ano nga yung mga mini-mix nyo, baka naman ma-share nyo yung aking ginagawa para mapanood. Lalo ito si Jezreel, maganda, Yung mga classmate niya, mapapanood yung aking ginagawa, magkakaroon sila. Parang yung HRM graduate, hindi, HRM student pala siya, Jezreel, So, pinapunta ko ng boss ko, parang may event kami sa Music Warehouse, brand Sampaloc. Kasi meron mo kaming, may kawayan, duty rin ako. Tsaka Baliwag, Saan pa ba?
Dagupan yung isa, hindi man ako na-adjust sa Dagupan kasi masyado nang malaki. So, nandun ako sa Sampaloc. Dahil mo si Osi, tatawid lang. Santa Cruz yung amin. Ngayon, yung batang babae, ay sabi ko, nagbigay mo ng baso sa akin. Para may order siya. Ay ako nakaharap. Sabi ko, kumuha siya ng highball. Lalo kasi yung highball. Oo, ay ito maganda, highball. Oo. Sabi ko sa kanya, kumuha siya ng highball kasi ang dala ata niyang baso is Collins glass. Kasi ang Collins glass ito po, mas mataas. Yung highball ho, ganito lang kataas. Yan, oo. Ito Collins, yung ganito kalaki, highball. Ganito rin ho. Oo. Ngayon ang sinasabi ho niya, yung dala daw ho niya highball. Sabi ko, hindi, Collins glass yung hawak mo. Sabi pa niya sa akin, Jezreel, no? Sabi, yun, nag-aaral ako na HRM. Alam na ko yung baso na yan. Highball ho yan. Ganito nga yung hawak niya, Collins yun. Hindi ko na ho siya matandaan kung sino. Hindi ko na lang ho siya, kumukoy pagod na rin, puyat na. Hinayaan ko na lang ho siya. Sabi ko sa akin, saan ka ba nag-aaral? Sabi ko, parang ganun na lang ang banat ko sa kanya. Yeah. Jezreel. Kasi ito, Collins ito, yung maliit, highball. Itong Collins, sinatawag ko ito sa mga long drinks na tinatawag, kaya mataas long drinks. Itawagin. Ay, hinayaan ko na lang yung batang babae. Lalo mo kami sa eskwela. Pero gusto ko sana siyang bigyan ng idea. Kung alin ang Collins, kung alin ang highball glass. Kasi mga baso, may kanya-kanya kung particular use yan. Hindi mo basta gagamitin mo lang. Unless na lang na talagang wala ka na magamit na baso. As in case of emergency, pwede naman i-substitute. For that particular, ano lang yung honors. Pero kung meron ka talaga available na baso, sa mga bartender ho dyan, sa mga iba dyan, kagaya nito ni Jezreel Balolot, ay yung talagang particular na glass ang gagamitin mo. Wag ho tayo gagamit ng iba. Unless na lang kung wala, in case of emergency, talagang walang-wala. Margarita. Ay, nasa akin ang content lahat yan. Saka yung weng-weng. Yung mojito, hindi ko pa nagagawa kasi hindi ko nakakabili ng ano. Hirap kasi umanap ng yung dahon. Ano ba? Yung mint. Yun. Hindi ko pa nagagawa yan. Kasi meron nung nabibili ngayon yung mojito, yung sa San Miguel Corporation, mixed drink na po yun. Tawag ko na ho doon mixed drink o cocktail drink na po yun. Binote na ho nila. Yung mojito kasi Jezreel Balolot, ano? Marami kasing version niya, no? Maraming version. Yung iba gumagamit ng rum, yung iba gumagamit ng tequila. No? Dalawang klase yan. Ano yan may sugar, Mai Tai, Compospolitan. Ay, mga very common. Yung Mai Tai ano yan ram ho ang ano yan. Ang base mo. Cosmopolitan. Cosmopolitan ba? Natira ko na. Parang natira ko na rin ata yung Cosmopolitan. Hindi ko na lang matandaan. Yung weng-weng ho, yan, binabanggit ko kanina. Strong cocktail ho yan. Parang Long Island Iced Tea at saka AK-47. Mga yan ho, nagawa ko na. Kaya kung gusto nyo panoorin, nandiyan lang ko sa akin sa aking YT at saka sa Dennis Castillo Salazar nandiyan. Mai Tai, alam ko may ano yan. Tama rin pa. May triple sec. Dahil nakaraming ko, pinaliwanag ko pala, no? Mga types of liquor, mga triple sec, mga blue curacao. Di ba, di ba? Natandaan. Tsaka yung ladies drink ata, yung last time natin pinaliwanag. Tama yun. Yung mga kaluwa at Baileys, no? Tuesday lang. Jezreel. Buti man, nagagamit mo ba yung Jezreel, yung pagiging knowledge mo dyan? Kasi ako, Jezreel, ano na ako, retired na. Baka hindi ka pa pinapanganak, nagbabartender na. Ako nag-start ng bartender, kung hindi ako nagkakamali, 1994 ho ata. Mga month of, kung hindi ako nagkakamali, it's either October or November. Dati akong waiter Jezreel sa 5-star hotel. Tapos nakita ko parang gusto ko mag-bartender. Ganun nangyari. Titingnan kayo mga bartender, parang sarap ang buhay ka ako nito. Patayo-tayo lang. Painom-inom lang ng juice sabi ko.
Inalam ko kung paano makapunta doon. So, yung parang go cross-training ka. Kaya duty ako bilang waiter sa aming department, sa banquet. And then, after ko alas 2, doon ako tatakbo, magre-report na ako doon. Ayun, doon ako tuturuan. 8 oras din yun, walang bayad yun. Oo, ilang buwan ata ako doon, pag 3 buwan ako. Pero kahit wala akong bayad, nag-enjoy ako. Oo. Naka 3 months ata ako, on the job training. Oo. Tapos may mga semi-seminar, umatin. Pero, kaya may certificate ko bilang nag-seminar, OJT, plus yung pagiging bartender. Hindi ko na makita yung certificate ko. Kasi yung mga papeles namin, hindi ko malaman. Sa gobyerno ko nagtatrabaho, okay yan. Kasi ang bartender kasi sa Pilipinas, hindi siya ganun kumisa ka-stable unless tatrabaho ko sa isang malaking hotel, mga 5-star hotel, kasi maganda ang benepisyo, may service charge. So. Pero pagka yung mga bar lang na magigiliit, ako mahirap. Siyempre, minimum rate. Tapos pag nagsara ang bar, ay wala ka na pupunta. Hindi, alam ko naman dito. Alam mo, meron niya isang balulot naglalaro dyan sa akin, bata Yes, really. Si Jan, nandiyan kanina kausap ko, siya unang-una nag-comment ka. Dito kasi sa Pilipinas, gano'n. Well, actually, yung may nagbakasyon niya ako sa part ng asawa ko, Jezreel. Matagal na, no? Kung doon ko nagkakamali, mga 2016 o 17. Nagbakasyon doon tumira sa kanya sa Project 8. So, doon pinanganak yan, anak ng pinsan niyang buo. Doon na pinanganak sa Amerika. So, umuwi, doon nga nabakasyon. Pumapasyal ako tuwing Sunday doon ng araw sa bahay nila. Doon, inaabutan ko, mahilig siya uminom. Pag kami nagiinuman, isang beses, tinanong niya ako, sabi niya, ano ba profession niya? Sabi sa English, hindi siya kakindidgaro talaga. Kasi doon na lumaki. Marine siya, naging trabaho. Sabi ko, di sa Pilipinas ka ako, dati akong waiter. Pero nag-focus na ako sa bartender. Sabi ko, I'm a bartender. Nagulat siya, bartender ka? Baka binibiro mo ko. Hindi, sabi ko, talaga profession. Galing ako ng 5-star hotel, doon ako nang galing. Siyempre ako, lumabas ako, marami na akong naging karanasan mga hinawakang bar, bla bla bla. Gulat siya kasi daw sa Amerika, Jezreel, ang bartender, sikat, malakas daw ang kita, malakas daw ang tip. Oo. Sabi pa nga niya sa akin lalo ka mga bartender doon, pag kakagaya mo itsura, mga babae ka, sasama sabi mo sa akin. Kasi yung mga Latino doon sa Amerika, sabi niya, gusto ng mga babae doon kasi yung tan color, sabi pa niya sa akin. Tiga San Francisco siya. Ngayon nandun siya. Hindi na kami nakikita kasi hindi man ako. Yun. Kaya doon sa Amerika daw, maganda daw ang bartender, sabi niya sa akin. Medyo maganda raw kita, maganda daw ang tip. Sabi niya. At saka parang doon medyo sikat ka pag bartender ka. Mataas ang tingin, kumbaga. Ganun ang sinasabi. Well, dito sa Pilipinas, hindi ganun. Nakakalungkot. Sana, dumating ang panahon ay medyo tumaas din ng konti. Kaya nga si Mr. Lan sa Jezreel lumalabas para mga tao. Kasi sa pagluluto, ang lagi ko nang binabanggit. Sa pagluluto kasi, marami ng idea tao sa pagluluto diba? Lalohan dyan sila Ninong Ray, di sumikat sa social media. Siyempre, sila Boy Logro, kaibigan mo yun, mga kasama ko sa hotel, mga big boss ko dun, pinuwento sa akin, kasama Romila sa grupo ngayon, Kasi marami, sila Dasa sa Pampanga, di ba? Mga magagaling magluto yan. Kumbaga marami na hong sumikat o nagbibigay ng idea sa pagluluto. At saka mga Pilipino, napakaraming, di ba, Jezreel dito? Nagluto lang ng ginataang tilapia, binablog. Tinola, di ba? Kaldereta, mga ganun, sisig, lahat, di ba? Kung sabihin, ang punto ko, dito sa pagluluto marami, pero sa pagtitimpla ng alak Jezreel, walang ganon. May nakikita ko dito, nagbablog, sorry, baka naman sabihin niya. Kaya ba? Hindi naman. Puro Ginebra gin lang naman. Tsaka large of amount of mixing ang ginagawa niya. O tsaka siya, timplaran dito sa salit. Mamalalaki. Garapon. Ako hindi ho ako ganun. Okay. Salamat sa Jezreel sa iyo pag punta rito sa akin. Oo nga.
bihira nga, oo. Kaya nga sa mga ibang channel, sinasabihan ako na ipapatuloy ko daw. Lagi na sinasabi sa akin. Maganda eka ng vlog mo, ganda ng how to, nung pagpapaliwanag ko sa mga kalang. Sa kanila sabi ko, hindi sa akin kaya. Tatawagan nila ako sa Kuya Kim. Version ko daw sa Kuya Kim. Pagdating sa alak, ganun. Ay, sabi ko sa kanila, salamat. Kasi itong vlog ng alak ko magastos, sa totoo lang, magastos. At magastos ko talaga. Nandito na ako Ako nga pinahinto ng aking labi dubs Pinahinto na ako Kasi magastos, nagagalit na siya. Sabi ko, hindi. Diretso ko lang kahit wala akong pinikita. Ano ba yan? Si Gab, oo. Him Gab, oo. YG, magandang gabi. Ayan. Shout out sa iyo, Him Gab. Ako na papatuloy ko to. Dito naman sa Facebook, bago pa lang ako. Hindi ako nagkakamali, mga 6 months. Mahal. Meron niya ako dito, nakita mo yung nasa taas yan. 20,000 isa niyan Pag binili mo sa market ngayon, ayan. Yung hardicon niya, yan ang pinakamahal ko rito. 20,000 yun. Yan, nabibili ko lang naman yan sa mga tao. Idol nila yun. Gusto mo deal tayo. Baka may dumating ako, Jezreel, One of the most, expensive whiskey in the world. Top 3 siya, Pero siyempre, hindi yung in-order ko. Pero ako na kung dadating, in-order ko. Nagpatawaran. Ibig sabihin, nagtawaran na kami sa presyo. Pero konti lang ang laman, 0.40 daw sabi niya sa akin. Kasi, may latest akong binili ito Itong Dewars mahal Ito. Ayan. Naka-box to, tinanggal ko lang kasi pinaliwanag ko nung makalawa. Ito, napakamahal ang bili ko rito ayan, 0.60 na yan mahal to, sa totoo lang mahal. Bibili daw siya ng shoes. Again, puro ganun. Sabi, bili sapatos. May type daw siya ng sapatos. Mga Jordan ganun. Tatagdag daw niya. Sabi. Siyempre, ito, magandang gabi sa kaibigan kong si Ronnie Bats. Kumusta? Yan. Long time no see. Baka naman sumobra na pera mo, Ronnie, medyo, hina-hina, kararaket, si Mr. Lance, kahit wala ko tayong ginikita, diretso. Compare si Ronnie, Ito, Ronnie, kausap ko si Jezreel. Tsaka si Him Gab. Sino ba itong Him Gab na ito? Hindi kaya pamangkin ko ito. Basta, Ronnie, ayan, magkakausap sana ako, may kausap. G lang na G, Kasi ako pa isa-isang oras na dito. Ronnie, magkakaroon doon uli ang ang reunion ng hotel. Next January ata. This coming January na naman. Bali next year. Attend ulit tayo, ang hotel Nico, magkakaroon daw. Ngayon, Ronnie, pag attend natin daw, ibahin naman natin style, sa isang table na tayo, upo ni Conrad, doon na tayo, At doon tayo inom, Pero Ronnie, style natin. Magdadala na tayo, Ronnie, alam na natin style, kasi si Ronnie Badso, ito kasama ko dati sa hotel. Although, doon hindi ko kami ganong nakita, hindi ko kami ganong nagkausap. Kasi ako, saglit lang ako overall ko ata sa Nico, sa Dusit. Pag pinagsama na, less than 5 years lang. Sila ko katatagal. So, dito na lang ko kami nakita nung kami labas na ng hotel. Ronnie, mukhang nasa biyahe ka, yan, yun, Jezreel, baka may dumating ako, isang pinakamahal na, pangatlo sa pinakamahal na whiskey sa buong mundo. Pero siyempre, hindi naman yung akin. May nabibili naman doon na medyo mababa ang presyo. Siyempre, yung naman binibenta sa akin, magkano lang ba halaga? 4-5 ata, sabi niya sa akin. Kahit ba ganun lang, taasan naman. Gusto ko lang naman pag-present dito sa live ko. Kaya pipiling ko. Ibig sabihin, hindi naman, kahit buong bote yung Jezreel, hindi naman siya ganun kamahal. $1 million o $100,000. Siyempre, may iba namang mas mabababa ang presyo. Ayoko muna sabihin ng pangalan kasi baka pag kinukwento kasi nasusunog, hindi natutuloy. Actually, pangalawang Jezreel, pangalawang deal ko na sa kanya yun. Hindi, alam ko magkaibang tao. Magkaibang tao. Pero pangalawang order ko na, una kasi nag-hold back ako kasi 6.5.
0.30 lang daw naman, 0.35. Sabi ko, napakamahal. Eh sabi ko, sige 4,000 ka ako, deal tayo. Ayaw niyo ibigay. Talaga hanggang 6.5 daw siya. 0.35 lang ang laman nun. Jesse, alam mo, point system, di ba? 0.35, gano'n naman. Ito, mga hanggang tuho siguro, ganyan lang. 0.35. Ganito lang ako karami. Kaya mahal talaga, Jesse rin. Pag ito ang binablog, compare sa ilan. Diba, sa bagay, lahat naman ang binablog. Vlogger, nagkakasusan talaga. Part of being a content creator, being vlogger. Okay, ayan, parang hindi nakikibo si Jesse rin. Susunod to, bibili ko si Mr. Nat, Jim Beam naman. Wala ko tayong Jim Beam. Ang American whiskey po rito ay yung Gentleman Jack na dalawang klase, at saka Jack Daniels pa lang. Wala pa ho ko dito yung Jim Beam, isang sikat na American whiskey. Nagawa ho sa Amerika. Alam ko, isang Tennessee, kung doon ako nagkakamali, Tennessee whiskey. Gawa ho yung sa corn. Hindi yung sa mga barley at grains. Okay, ayoko ipaliwanag kasi wala pa naman ho ako noon. Malay, sana ho itong year na ito magkaroon ho tayo. Okay, dahil wala na hong comment, anong oras na ba tayo? 9:37 na, naka-isang oras na naman ho si Mr. Lunch. Ayan. Si Yuta Kiyoshi, ito, anong ko to, ano to eh. Kliyente ko sa ano to, oo, sa Coliseum. Shoutout sa'yo, Yuta Kiyoshi, salamat sa pag-ano mo, sa live ko. Oo. Sa pag-comment, ayan, salamat. Ay, baka naman ho ma-share, isa pa nag-share. Baka naman ho, salamat. Ay, Ronnie baka naman ma-share, mapanood mo ating mga kasama sa hotel. Proud to be, Hotel Nico Boys, oo. Ay, salamat kay Jess Ray. Nasabi ho niya, Kuya Dennis Castillo Salazar, Mr. Lance sa Quezon City. Oo, sana, pampasang bartender, mas maganda, Salamat Jess Ray sa pag-share, Sinera at Ayala. Thank you, nakadalawa. Thank you. Okay, ay dahil wala humula sa ating 5K, ito itatabi ko na lang. 1, 2, 3, 4, 5. Eh, si, kanina humula, hindi tama yung hula ni Jason. Jason, salamat Mali, hindi ayoko sabihin ko tinimpla ko, pero mali, Dahil dalawa naman tinimpla ko doon, hindi yun. So, ang gamit ko palang baso doon ay champagne glass, So, yung baso pa lang, iba na. Ayun. Kasi hula ko niya on the rocks, at saka yung isa ay, pwede rin yung champagne glass yung isa. Hula ni Jason. Okay? So, maraming salamat to kay Ronnie Bads, ayan, kay Jessry Balolot, kay Jason Liagas, kay Katokayo, JP, at saka kay Jan, at saka sa lahat ng tumutok, sa lahat ng kay, sino ba yung kanina? Kima, Kima, maraming salamat din sa kanya, baka meron ako hindi nabanggit, kay Jiro, magandang gabi rin sa inyo. Ay, paano po? Pasamantala po muna ako mag-out kasi wala na ho tayo makakwentuhan, naka-isang oras na naman. At ako kasi pinipilit ko Tuesday and Thursday, Saturday, ginagawa ko na tatlo. Paano? Maraming salamat po sa inyo. Shout out at happy Thursday night. Ito yung dinedate ko sa mga manginginom, sa mga sunog baga dyan. Ayan, mga uminom mo sa bahay-bahay ng mga simple dad. Sabi mga simple dad na sa bahay na nag-chill. At syempre, mga nasa bar na uminom. Shout out sa inyo lahat. Drink moderately. Ay, humabol si Carlos Salazar. Pinsan, okay, susunod isa niya mo. Baka this week or mapunta ako sa grocery. Yung gin tonic, gin tonic. Yung gin bees ang babanatan ko para sa'yo. Ayan. Isa, sige, habol muna. Ayan. Magandang gabi, Insan, parang gabing-gabi ka na. Yan. Walang magawa, Insan, ongoing naman ang schedule, kahit na walang gana, nag-live pa rin. Tinapit ko natin kanina, the most consumed na alak ko ng spirits or ng alcohol na iniinom ho ng sambayan ng Pilipino, andyan na panoorin nyo. At saka ho yung Rams, at saka nagpaliwanag tayo ng konting brandy. Okay? Paano Insan? Out muna ako, Ano ko naman ikay pagod na nakikinig ka lang, tapos naman ako magpaliwanag, Insan. Sa Sabado uli, magla-live uli si Mr. Lance. Shoutout kay Carlos Salazar sa mga taga Maykawayan, Bulacan, sa aking mga kabayan. Okay, good night. Pasamantala, thank you sa inyo. God bless. Yan.
At drink moderate lang po Lagi po sinasabi ni Mr. Lance. Kung may mga katanungan, comment. Paki-share na lang po itong aking live para mapanood ng karamihan. Umikot po sa bansang Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Thank you sa inyo. Isan, pahinga na. Sige. Okay. Isan, thank you Sa Sabado, ayan, medyo aga ako. Thank you. Good night.